Alright, sabi po rito sa Exodus chapter 16 verse 4. Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or no. Verse 6, And Moses and Aaron said unto all the children of Israel, At even then you shall know that the Lord hath brought you out from the land of Egypt. And in the morning, then you shall see the glory of the Lord, for that he heareth your murmurings against the Lord. And what are we that you murmur against us? Sa umaga pong ito, gusto ko pong tunghayan natin itong pangyayari na ito sa buhay ng bayan ng Israel. When the glory of the Lord came upon them, and their needs were met and provided. Nais ko pong tingnan natin ang subject po natin ngayon sa umagang ito. The bread from heaven. The bread from heaven. Dito po sa Exodus chapter 16, nais ko pong tingnan natin, una, the places they journeyed. Sabi po rito, from Elim to the wilderness of Sin. The children of Israel journeyed. Naglakbay po sila paglabas po nila ng Egypt at nagpasimula na po silang maglakbay. Ito po yung kanilang mga naging route. Sabi po, from Elim to the wilderness of Sin. They journeyed from Elim, and all the congregation of the children of Israel came to the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month after they departed from the land of Egypt. So, tingnan po natin yung time frame, Sabi po rito, on the 15th day of the second month. This marked 1 month after leaving Egypt. Nakakaisang buwan na po sila. Try to imagine. Try to be in their shoes. Nakakaisang buwan na po silang naglalakad mula sa paglabas nila sa Egypt. At sabi po rito, ito ay nagkaroon ng epekto sa kanilang peace and quietness. After a month na sila ay naglalakbay from Elim, sila po ay huminto. They're on their way to Sinai. But they stop over dito po sa wilderness of Sin. The wilderness of Sin is between Elim and Sinai. Galing sila sa Elim, papunta sila sa Sinai, and in between, nag-stop over po sila sa wilderness of Sin. Yung pong Elim is an oasis of rest and comfort. Yun po yung lugar na Elim. Pero sila po ay pinangungunahan ni Joseph, or rather ni Moses, Sila pinangungunahan ni Moses toward Sinai, which is a place to meet with God and receive His law. If you know the history of the children of Israel, doon po sa Sinai is where they will get the Ten Commandments. In between Elim and Sinai, nag-stop over po sila and they stayed at the wilderness of Sin. In the original text, yung pong wilderness of Sin has nothing to do with sin. Baka iniisip nyo, dahil tinawag siyang wilderness of Sin, ay talagang ito'y lugar na talamak sa kasalanan. Hindi ho. Sa iba nga po, ang salin nito ay wilderness of Zin. Z-I-N. Instead na S-I-N. Pero, bagamat hindi po ito talaga lugar na talamak sa kasalanan, as the story unfolds,
we will see that this wilderness has a lot to do with the children of Israel sinning against God. Bagamat yung lugar po ay hindi lugar na talamak sa pagkakasala, dito po sa kanilang pag-stop over dito sa wilderness of sin, dito po ang children of Israel ay maraming naging pagkakasala laban sa ating Panginoong Diyos. So nakita natin the places they journeyed. From Elim, going to Mount Sinai, they stopped over and stayed sa wilderness of sin. Now let's look, secondly, the problem they anticipated. Makikita po natin yan sa verse 2 to 3. Israel complains against Moses and Aaron. Sabi po rito, then the whole congregation of the children of Israel complained against Moses and Aaron in the wilderness. And the children of Israel said to them, "Oh, that we have died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the pots of meat, and when we ate bread to be full. For you have brought us into this wilderness to kill this whole assembly with hunger." Ayan na po. The whole congregation of the children of Israel became restless, and they complained against Moses and Aaron in the wilderness. Pag stop over nila dito sa wilderness of sin, nagkaroon na sila ng consensus at nagkaroon na sila ng pagkakaisa para pagkaisahan si Moses at si Aaron. They complained because they did not have enough food. Tandaan nyo, nakakaisang buwan na sila naglalakbay by foot. The supplies they carried with them from Egypt began to run out, and they had to be sustained in the wilderness. Ito po yung problem na they anticipated. It would seem that starvation was more anticipated than experienced. Nililinaw po natin yan, ha? The problem was they anticipated what could be happening kung hindi pa sila magko-complain about it. But they have never experienced it yet. Minsan ganito tayo, di ba? Yung wala pa naman yung problema, ina-anticipate na natin at nagre-reklamo na tayo. In other words, they did not live through weeks and weeks of famine, nor did they saw their family and friends die of malnutrition. No, hindi pa nangyayari yon. Or even have to kill all their livestock for food. Tandaan nyo, may mga kasama silang may mga dala silang hayupan, may mga dala silang kambing, tupa, siguro meron pang baka, o baka meron pang baboy. Ay, hindi nag-aalaga ng baboy ang mga Israelites. Pero marami pa silang dalang mga livestock. Wala pa silang nakikitang namatay sa kanila sa gutom. Pero yun na ang problem na ina-anticipate nila. And because of that, they started to feel hungry and restless and worried about their anong kakaanin. They went from singing to complaining very quickly. Iba kahapon lang ay pinag-aralan natin, umaawit sila, and Moses was leading them sa pagkanta, tinatawag na Song of Moses. Pero from singing to complaining, maraming Kristiyanong ganyan. Pagising sa umaga, pakanta-kanta pa, shackled by the heavy burden, He touched me. Ang saya-saya. Tapos pagdating ng tanghali, puro reklamo na ang lumalabas sa bibig. Are you like that? Not because there's so many problems surrounding you that you are experiencing, but most of the time, yung reklamo natin, nag-root out lang doon sa na-anticipate natin, nagiging anxious na kagad tayo. Yung iba, hindi na kagad makatulog kagabi kasi
ina-anticipate na yung parating na problema. Nako, magkakatapusan na naman. Wala pa tayong pambayad ng kuryente. Wala pa nga yung katapusan eh. Di ba? Nako, papasok na ang buwan ng June. Magbe-birthday si Bunso. Wala pa tayong panghanda. Wala pa nga yung buwan ng June eh. Di ba? Baka iba sa inyo sobrang advanced. Nako, anong ipaghahanda natin pagdating ng Holy Week? Yung iba kasi pag Holy Week, pag Easter, naghahanda eh. Saan tayo pupunta? Saan tayo magse-celebrate? Wala tayong kapera-pera. Ang layo pa nga ng Holy Week eh. You see, most of us are like the children of Israel. Nagiging restless, anxious, and worrying too much for something that we have never experienced yet but anticipated. And we cannot handle ourselves well. Ang sabi po rito, nag-aalala sila at nagre-reklamo sila. Lagi pong magkasama yan. Pag ang Kristiyano nag-alala, sigurado magre-reklamo. Israel selectively remembered the past and thought of their time in Egypt as a good time. Ito yung isang problema. Nung sila'y nag-aalala na, they worry too much about their future, what lies ahead. They look back. And when they look back, they selectively remembered the past. Ibig sabihin, pinili lang nila yung gusto nilang alalahanin. At ano yung inalala nila? Ang sarap ng buhay nila sa Egypt. They had a good time, sabi nila. You will never understand these people. Kasi yan sabi ng Diyos, kaya tinawag niya si Moses para i-deliver ang children of Israel. I have heard the cry of these people because they are in slavery. Yun ang sabi ng Diyos kay Moses. Pero ito sila, claiming as if they were happy in Egypt. Paano naman nangyaring they were happy in Egypt? Kasi sabi nila doon daw sa Egypt, may mga nakakain sila na karne at sila ay nabubusog. They lost sight of God's future plan and promise for them. And they twisted the past to support their complaints. This thinking is common among those who are murmurers. Yan. Tinitwist nila yung past, pinalalabas nila, maganda naman yung kanilang kalagayan noon, pero parang ang pangit na ngayon kasi si pastor kasi ang sinisisi ang lingkod ng Diyos. Sabi nila, you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly. My. What an accusation. Minsan kapag ang mga tao ay nagiging aligaga sa kanilang kinabukasan at hindi nakikita ang mga pangako at pakay ng Diyos sa buhay nila, kundi ang nakikita lang nila yung pangangailangan ng kanilang sikmura, ng kanilang laman, ng kanilang katawan, magre-reklamo yan. At sisisihin si pastor, sisisihin ang mga lingkod ng Diyos at babaligtarin ang katotohanan. Ingat kayo sa ganyang mga kasamahan. Sana walang ganyan sa ating mga simbahan. Pero minsan may mga naliligaw. Pamilya yan. Oo. Kala mo ay matutuwa ka at nadadagdag sa church, pamilya. Pero ito pala mga pamilyang ito ay mga murmurers, mga complainers. And they are twisting the truths. And instead of being encouraged sa mga pangako at pakay ng Diyos, sila po ay nagiging cause ng negativity at masamang ambience sa simbahan dahil sa kanilang mga reklamo. This is another problem sa buhay ng Kristiyano. Sabi po sa Bible, when the people complain, it displeased the Lord. Ang nais po ng Panginoon sa atin, when we look at the past, and when we assess our present, and when you look sa inyong future,
ito lamang po ang laging bilin sa atin ng Panginoon. In everything, give thanks. Never complain, never murmur. Na para bang pinabayaan ka na kagad ng Diyos. The truth of the matter is, hindi naman nagpapabaya ang Diyos sa children of Israel. Masyado lang nilang ina-anticipate yung problem. And they look at the past and twisted it na para bang ang saya-saya ng buhay nila sa Egypt. At ngayon, isinisisi nila sa men of God yung mga problema nila na iniisip. And accused Moses and Aaron of their intention na kaya lang daw sila dinala doon sa wilderness para patayin sila at doon sila mamatay. Wala akong ganong intention si Moses at si Aaron. At saka ito po mga minamahal tandaan nyo to. Nobody can judge the intention of anybody. Wala. Hindi naman natin nakikita yung puso ng isa't isa So why will you judge my intention? Why will I judge your intention? Si Moses at si Aaron, kawawa naman sila. Sila yung sinisisi, sila yung kinagagalitan, sila yung inaakusahan sa isang intensyon na wala naman talagang ganoon sa puso nila. But here's the thing. They insisted that Moses and Aaron had bad or evil intentions. Of course, this is not true. But it sounds like itong mga complainant na ito, itong mga murmurers na ito sa simbahan, pag yan nag-complain at accuse, it sounds like it is true. Huwag kayong paloloko, mga kapatid. Huwag kayong susunod at matatangay nitong mga murmurers na ito dahil ilalayo kayo nito sa Diyos. This was a horrible accusation that they have spoken against the men of God. Pag may ganyan po sa ating simbahan, huwag ho kayong patangay, huwag kayong paapekto. At huwag kayong sasali sa mga ganitong tao. A complaining heart often finds it easy to accuse God's servants, men of God, who were leading them. They complain against their evil intention. When in truth, wala namang masamang intensyon ang sinumang lingkod ng Diyos. Kung hindi para paglingkuran lang ang gawain ng Panginoon at pangunahan ang mga tao na iniligay ng Panginoon sa kanyang pagkakatiwala. Sino ba naman sa amin ang nagbigay ng buhay para makapaminsala ng buhay? Kaya nga namin sinuko ang buhay namin sa gawain ng Diyos. Gusto namin na magamit ang buhay namin para maraming maabot at mapagpala ng salita ng Diyos. So, huwag ho kayong maging ganito ang sistema. You see, human nature can never be reduced to a more depraved state than that in which the body get used of slavery and the soul debased by the influence of sin. These poor Hebrews were both slaves and sinners, and were therefore capable of the meanest and most disgraceful attitudes and actions. Lumalabas na po yung tunay na kulay nila. Lumalabas na po yung tunay na ugali nila. At dito po nakikilala kung sino yung tunay na may magandang pagkatao at may mga masamang ugali. Kasi yung may mga masamang ugali, mukha lang maligaya yan kapag everything is fine and well. Pero pagka medyo nagkakaroon ng problema, at kadalasan ang problema ay hindi pa nga dumadating, ina-anticipate lang nila. Ayan, lumalabas na yung mga attitude nila at yung mga pangit nilang ugali. Tingnan natin. Kita natin the places they journeyed. Pangalawa, the problems they anticipated. Tingnan natin pangatlo, the promise to be provided. The promise to be provided. God announces to Moses the coming of bread from heaven.
po. Ang Diyos, sinabi kay Moses at kay Aaron, huwag kayong mag-alala. Magpapadala ako ng tinapay mula sa langit. Tingnan niyo ang sabi. Then the Lord said to Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you. And the people shall go out and gather a certain portion every day, that I may prove them whether they will walk in my law or not. And it shall be on the 6th day that they shall prepare what they bring in, and it shall be twice as much as they gather daily. So, this was a remarkable promise from God. Bread from heaven. You see, bread doesn't normally rain from heaven. Hindi pa natin nakita na umulan ng tinapay mula sa langit. Umulan ng ulan, siyempre. Diba? Minsan, umulan ng snow. Pero never pa na umulan ng tinapay. Sarap siguro ma-experience to, no? Bihira yun eh. Very rare. Na makikita mo talaga literally yung pagpapala ng Diyos na uhulog sa langit. Yet God promised that He would provide for Israel in this unexpected, unusual way. Now, tingnan natin mga minamahal, unang-una, this should remind us that God may provide from resources that we never knew existed. Minsan po mga minamahal, iniisip natin, paano kaya magpo-provide ang Diyos? Wala naman ako nakikitang pwedeng maging paraan. Wala naman ako nakikitang pwedeng gagamitin niya na tao. Kasi minsan ganyan tayo eh. Pagka nagtiwala tayo sa Diyos, alam ko, God will provide. Pero may iniisip kang tao na gagamitin ng Diyos. O kaya, sasabihin mo, hindi ako mag-aalala, God will provide. Pero may iniisip kang kaparaanan para magkaroon ka nung sinasabi mong ipoprovide ng Diyos. Pero paano kung wala kang taong maisip? Wala kang paraan na maisip? Ang tanong, will God still provide? Can He provide manna in the wilderness? Can He set up a table in the wilderness? Naalala ko yung sabi ni David in Psalms 23. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. That's another awkward, unusual situation there of God's provision in the presence of mine enemies. Ito naman, sa children of Israel in their experience sa kanilang wilderness journey, God promised to provide in the wilderness where there's nothing at all. No resources at hand. And they could not imagine where it will come from. So God clearly said, from heaven. Amen. Hallelujah. Remind yourself that God can provide from resources that we never knew existed. Di natin alam, meron palang ganun. Pero magugulat ka na lang. Bigla-bigla. Lo and behold, ayan, ang God nag-provide. He provides from familiar resources and sometimes from unexpected resources. Sa mga hindi mo inaasahan. That's what makes our faith exciting. Diba? If you will just walk by faith and trust in the Lord, in all thy ways acknowledge Him, you will experience God providing for you in the most unexpected way. Murmuring Israel called this bread from heaven manna. Hindi ho sa Diyos nanggaling yung salitang manna. Yan po ay mula sa children of Israel. God called it bread from heaven. Nakasulat yan sa Nehemiah chapter 9 verse 15, sa Psalm 78 verse 24, sa Psalms 105 verse 40,
Specifically, ang tinawag ng Diyos dyan is bread from heaven. Pero tinawag yan ng children of Israel, manna. Ang sabi ng Diyos, the people shall go out and gather a certain portion every day. God promised to send bread from heaven, but He didn't promise to drop it into their mouths. Intindihin po natin itong mga principles na ito. Magpo-provide ang Diyos, pero una, on a daily basis. Kailangan magtiwala sila sa Diyos na yung supply para sa araw na ito, sapat lang, at huwag sila mag-alala na baka bukas wala na because God promised to provide on a daily basis. Kaya hindi sila dapat kumuha ng sobra. Can you trust God on a daily basis? Kasi yung marami sa atin, kaya tayo aligaga at parang tayo ay hindi pwedeng maging masaya. Hindi dahil sa wala naman tayong kakanin sa araw na ito o wala tayong panggasto sa araw na ito. Kung hindi iniisip natin yung sa mga susunod pang mga araw at panahon. Kaya we should be able to trust God on a daily basis. Huwag po tayong maging aligaga sa mga bagay na hindi pa naman nagkakaroon ng kaganapan. Importante po nating maunawaan yan. So, meron po bang mga bagay sa buhay mo na nagiging dahilan para maging restless ka and anxious, that you worry too much because you are not trusting God on a daily basis? Sabi ng Panginoon sa kanila, isa pang principle is, they have to gather it. Magpo-provide ang Panginoon, but they have to work for it. Ito po nililinaw sa atin ng Bible na hindi pwedeng lahat dole out. Hindi pwedeng from heaven to your mouth. God will provide. He will rain bread from heaven. But they have to go out on a daily basis and gather it. Work for it. Hindi pwedeng, Panginoon, pwede ba? Hihiga na lang kami, titihaya kami, aabangan namin yung mahuhulog sa langit, diretso sa bibig namin. Hindi pwede yung gano'n. Hindi pwede yung one tamad. Hindi pwede sa gawain ng Diyos ang tamad. Hindi pwede sabihin mo, ay, Lord, kasi masakit ang katawan namin eh. Pagod kami sa paglalakad. 1 buwan na kami naglalakad. Di ba pwedeng yung manggagaling na bread from heaven eh, diretso na sa bibig namin? Hindi. They have to get up. They have to go out. They have to gather it. Hindi pwedeng tamad sa gawain ng Diyos. Hindi dahilan yung masama ang pakiramdam mo, masakit ang ulo ko, inuubo ako, sinisipon ako, masakit yung balakang ko, masakit yung binti ko, at dahil dyan, hindi ka kikilos at hindi ka lilitaw sa mga oras at araw ng pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Mahiya naman tayo sa Diyos kasi araw-araw meron tayong ganyan dahilan pero tuloy tayo sa trabaho natin. Araw-araw may ganyan tayong dahilan pero pagka ang pupuntahan natin ay kasiyahan at kung ano-anong mga bagay lamang kahit na ano pang nararamdaman natin, sige. O, di ba? Pero pag sa gawain ng Diyos, tamad tayo. Masakit ang katawan natin. Mabigat ang pakiramdam natin. O, meron naman talagang, I'm not discrediting everybody. Meron naman talagang hirap na talaga. Meron naman talagang masakit na talaga. Meron naman talagang may dinaramdam. At yung mga ganyan, kung kaya nga lang talaga nilang tumayo, tatayo at pupunta sa gawain ng Diyos. Bless their hearts. Pero meron talaga nagdadahilan lang, sinipon lang, di sumimba. O, di ba? Sa bagay, sa panahon ng COVID, pag may sipon, kinakatakutan na, di ba? Diyan ka na sa bahay, baka makahawa ka pa. But I mean, you know yourself. You know yourself. You know when you are just making excuses. And you know, kung talaga namang masama ang pakiramdam mo. Isang example, ayan.
si Bishop Freddy de Vega. Kala nyo lang, lakas-lakas niya, kala nyo lang, sigla-sigla niyan. Pero araw-araw nakikita niya yan, nangangaral ng salita ng Diyos. Kahit meron niyang dinaramdam sa katawan. Oh. Yan yung lingkod. Diba? Recently lang, hindi nyo ako napagkikita kasi talagang para akong pinukpok na hito. Hilong-hilo ko, hindi ako makabangon, hinang-hina ako. Oh. In a matter of week, nag-loss ako ng 5 kilos dahil sa side effect ng iniinom kong gamot. Pero nung may biyaya ang Panginoon para magpapatuloy. Oh. Dapat ganun tayo. At tayo po'y sinusubok ng Diyos sa ganyan. Sabi ng Panginoon, I will rain bread from heaven, but you have to gather it on a daily basis. Each for his own should work for it. That I may prove them, sabi ng Panginoon. Kasi sinusubok tayo ng Panginoon, mga minamahal eh. Kaya bakit daily basis? Bakit hindi isang buwan nandyan na, provided na? Bakit hindi pwedeng isang taon nandyan na, provided na? Ganyan gusto natin, di ba? Just like the rich young ruler, soul thou hast much good laid up for many years, take thine ease, drink and be merry. Yan ang gusto nating lifestyle eh. Ang provision ay hanggang sa mahabang panahon meron na tayo. So we won't have to work. We just have to enjoy and be merry and live life to the fullest. Pero mga minamahal, hindi ganyan ang sistema ng Diyos sa buhay natin. God wanted us to learn to trust Him on a daily basis. Para sa ganun mga minamahal, daily we walk by faith. Daily we depend on Him. Sabi dito, that I may prove them. Kung hindi tayo mapagkatiwalaan ng Diyos sa isang araw, paano niya tayo pagtitiwalaan sa isang linggo? Paano niya tayo pagtitiwalaan sa isang buwan? Paano niya tayo pagtitiwalaan sa isang taon? Kung sa isang araw na ito, na dapat ikaw ay maasahan sa gawain ng Diyos, hindi ka naasahan. Let's look at the fourth one. The preaching they ignored. Nakita natin the places they journeyed, the problem they anticipated, the promise or the promise to be provided. Nangako ang Diyos, bread from heaven. Hallelujah. Pero hindi porket may provision na ganyan, wala na silang gagawin. They have to trust God on a daily basis. Tingnan po natin, the preaching they ignored. Bakit may mga tao sa children of Israel na lumabas ang masamang ugali at maling attitude? At bakit hanggang ngayon sa ating mga simbahan, may mga Kristiyano daw na lumalabas ang masamang ugali at maling attitude? Kasi hindi nakikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. O kung nakinig man, pasok dito, labas doon. Hindi isinasa puso ang salita ng Diyos. These people heard a lot about the plan and purpose and promises of God. Moses was preaching to them, but they just ignore it. They were there for the hype of being freed and just to enjoy a new venture of coming out of Egypt. Pero it cannot last. Yung mga ganyang masaya lang pag may kasiyahan, masaya lang pag may palang tila exciting kasi parang para silang mag-outing, para silang mag-excursion, sama kami, sarap, yay! Yung pala, kailangan nilang magtiwala sa Diyos araw-araw. Yung pala, hindi pala ito isang instant celebration and festivities and they will have to work, walk, and really experience to trust God for every day. Pagdating sa ganyan, lumalabas ang masamang ugali at maling attitude ng mga Kristiyano daw.
Kasi they were just there for the happenings. They were just there for the excitement. They were just there for the hype. Pero pag-uusapan na ay yung talagang araw-araw na kailangang kanilang gawin ang gawain ng Diyos, wala na. Hindi na nila maisabuhay ang kanilang pagtitiwala sa Diyos kasi yung mga preaching, ini-ignore. Sabi po rito, then Moses and Aaron said to all the children of Israel, at evening you shall know that the Lord has brought you out of the land of Egypt, and in the morning you shall see the glory of the Lord, for he hears your complaints against the Lord. But what are we that you complain against us? Also Moses said, this shall be seen when the Lord gives you meat to eat in the evening, and in the morning bread to the full. For the Lord heard your complaints, which you make against him. And what are we? Your complaint are not against us, but against the Lord. Listen, and get this in your head. I will be gentle in telling you this. Pag nagre-reklamo po kayo against the man of God, you are not complaining against the man of God. You are complaining against the Lord. Lahat ng reklamo nyo, lahat ng akusasyon nyo, lahat ng maling iniisip nyo, lahat ng paratang nyo, lahat ng pagalit nyo, sa lingkod ng Diyos, naririnig ng Diyos yan. Kaya tiyakin mo lang na talagang may katwiran ka. Siguraduhin mo lang na nasa tama ka. Dahil pagka wala ka sa tama at nagre-reklamo ka, kinakalaban mo ang lingkod ng Diyos. Hindi ang lingkod ng Diyos ang kinakalaban mo. Ang kinakalaban mo, ang Diyos mismo. Yan ang sabi ni Moses sa kanila. At yan din ang sabi ng Diyos kay Moses. Narinig ko ang reklamo nila. At anong sabi? Doon sa Book of Numbers, when the people complain, it displeased the Lord. Kasi ang gusto ng Diyos namumutawi sa ating mabiyag, pasasalamat. Di pa sila nagpasalamat kay Moses at kay Aaron. Yun lang nakalaya sila sa Egypt eh. Malaking bagay na yun eh. From 400 years or more of slavery. Meron na silang pwedeng tingnan sa future na yung mga anak nila at yung mga apo nila hindi na lalaking alipin. Pero yung pangako at pakay na yun ng Diyos, hindi nila tinitingnan kasi in-ignore nila yung preaching, in-ignore nila yung pangaral ni Moses. At ang nakikita lang nila yung kapakanan ng sikmura nila para sa mga araw na yon. Are you like that? Nagagalit tayo sa pastor, nagagalit tayo sa kapag sinasabihan tayo, Brad, nakakalimutan mo, araw ng samba, Brad, wala ka na naman, late ka na naman. Brad, kumusta na ba ang iyong spiritual life? Pastor, daming pinakikialaman. Hindi na pakialaman na lang niya yung preaching niya. Bakit pati buhay ko pinakikialaman niya? Brad, kaya nga nagpipreach eh, para pakialaman yung buhay mo. Para ituwid yung lifestyle mo. Hindi naman ang pastor nangangaral para maging perfect ka eh. Kasi wala naman perfect eh. Hindi naman ang pastor nangangaral para maging sinless ka. Kasi wala naman sinless eh. Ang hinahanap lang sa atin ay yung matutunan natin magtiwala at lumakad sa pananampalataya natin sa Diyos. Na tayo po hindi makalimot sa Panginoon. Na tayo po huwag tayong ang una pa sa atin lagi ay ang sarili natin at ang sikmura natin at anong kakanin natin. Di ba ang sabi ng Panginoong Hesus in Matthew chapter 16? Matthew chapter 6 rather. Huwag tayong maging ganito.
But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. For all these things do the Gentiles seek. Kapag ang iniisip mo lang yung kapakanan ng sarili mo, yung kapakanan ng sikmura mo, yung ano ang magiging buhay mo sa pangkasalukuyan, at hindi ka matututong magtiwala sa Diyos sa araw-araw at sa panghinaharap, sabi ng Bible, para kang pagan. Para kang taong walang Diyos. Maybe we would think that with their experiences of the plagues, Passover, and the deliverance at the Red Sea, Israel would already know and acknowledge that the Lord is sovereign and is taking care of them. Yet experiences, even great experiences, don't change the heart as much as we often think. Wala nagbago sa kanila eh. Moses told them they shall see the glory of the Lord. They would not see the glory of God at His enthroned radiance, but in His great loving provision for His people. That is a gracious display of God's glory. The glory of the Lord sa Hebrew is kabab, which means the sheer weight and gravity of His divine presence. Nung sinabi ni Moses, you shall see the glory of the Lord, he was talking about the sheer weight and gravity of His divine presence. In other words, magpaparamdam ang Diyos sa kanila. Magpaparamdam ang Diyos sa kanila. God will make His presence felt by the provision that they will experience. One way that God showed His glory was through His display of mercy and goodness. After na sinabi ni Moses, He heard your complaint, God heard your complaint against him, the people thought they were complaining against Moses and Aaron, but Moses told them, you are complaining against God. Really? Yes, really. Pag nag-complain ka against the man of God, you are complaining against God. Pero tingnan po ninyo, no, yung kabutihan ng Diyos, His mercy. Despite of their bad attitude and ugly behavior. Oo, sabi ko, ugly behavior. Pag mareklamo ka, pangit yan. Yet God didn't send hail, fire, and brimstone from heaven for their murmuring and complaining against His sovereignty. But instead, He sent bread from heaven. Aren't you glad we have a God like that? Na pag nagreklamo ka, at minsan nagmumura ka pa, at minsan sinisisi mo ang man of God, at minsan masama pa sa'yo si pastor, at minsan sinisisi mo pa na ikaw ay nag-Bible. Hindi ka ba natutuwa? God could have killed you right there. Pero hindi. His mercy, His grace, yun ang kanyang nais na ipamala sa iyo. And instead of sending you fire and brimstone from heaven, which, by the way, God can do. Ginawa niya yun sa Sodom and Gomorrah. Baka nakalimutan nyo. He sent fire and brimstone from heaven. Ginawa yun sa Egypt. Nakita ng mga tao yun. Nakita nitong children of Israel. Hail and fire rained from heaven. Isa po yan sa 10 plagues. Pero dito sa children of Israel, God was so gracious because He was keeping His promises. God promised to provide. So instead of sending fire and brimstone from heaven, He sent bread from heaven. That's how gracious our God is. He did not even demand that they stop their complaining before they can eat. All He demanded was they obey His word. God's provision of bread, mga minamahal, should encourage us to realize how good our God is. If He provided bread from heaven in the wilderness,
how much more can He provide? Everything and every day that we will have needs. This is Pastor Jess Marsigan at sana po kayo po ay matuto na makinig at wag po ninyong ipagwalang bahala ang mga pangangaral sa pulpito ng inyong pastor. Don't ignore the preaching of the man of God. He stand behind the sacred desk between heaven and hell to snatch the souls of men and rescue sinners from sins. Suportahan po ninyo ang man of God. Mahalin po ninyo ang man of God. Ipanalangin po ninyo ang man of God. Tandaan nyo, kayo yung majority. Siya po yung nag-iisa. Huwag niyong pagkaisahan. Sa halip, ay inyong suportahan, samahan, at pagtiwalaan sa gawain ng Diyos na iniatang sa Kanya. At maging bahagi po tayo ng ikagagaan ng loob ng pastor, hindi yung ikasasama ng loob ng pastor. Purihin na lamang po ang Panginoon at meron tayong Diyos na mahabagin na kahit na ang deserve natin ay fire and brimstone, uulanin pa rin tayo ng pagpapala kung tayo lamang ay magtitiwala. Salamat po. Tayo po ay manalangin. O pagpala naming Diyos, salamat po na may mga ganitong pagkakataon at panahon na nakikita namin ang kabutihan mo sa kasaysayan ng aming lahi. Mula pa noon hanggang ngayon. Sa kabila ng aming masamang ugali, sa kabila ng aming pangit na mga iniaasta, lalo na sa iyong gawain at sa iyong manggagawa. Nagpapahinuhod ka pa rin sa amin at sa halip na kami po ay parusahan, pinoprovide mo ang aming pangailangan. Sana po sa ganito ay magpakumbaba kami at matuto kaming kumilala sa aming pagkakamali. At tulungan mo, Panginoong Diyos, na sa biyaya mo, ang bawat isa ay makaunawa at sumunod sa iyong kalooban. Panginoon Diyos, sa lahat ng mga hopers, sa lahat ng mga pastors na nandito sa Hope Goes On, be gracious, and Panginoon, sana ay pagpalain mo ang bawat isa. Salamat po sa umagang ito, pinupuri ka namin sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. God bless po sa bawat isa. Salamat po sa inyong pakikinig at share this live video. Let others know about the love of God and the goodness of God in your life. Reach out to someone, share the gospel. Tandaan nyo, as life goes on, hope goes on. Push, pray until something happens. Alright? Salamat po.